Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung sinabi ko na kahapon lamang ay mayroong binagsak na napakalaking bomba sa Hormuz. Ang konbensyonal na bunker penetrator or bunker buster bomb ng Amerika ay 2,500 kilograms lamang. 2,500 kilograms. Ngayon, di ba medyo natigil yung pambubomba ng Amerika ng ilang araw? Ay gumawa pala ang Amerika ng mas mabigat mas malaki, double the size of the 2,500 kilograms na bunker buster. Ito yung hinulog kahapon sa Hormuz. Yung meron palang napakalaking missile depot diyan ng Iran. Ang hinulog ay 5,000. Multiply by ito ang 2,500 5,000 kilograms na bunker buster. Penetrator yun, tatagos sa lupa, 60 metros tatagusan. Hinulog sa Hormuz. Kaya yung sinasabi ng isang reporter sa India na meron pa daw sorpresa ang Iran sa Amerika, meron daw final attack, final blow na napakalakas. Meron nga silang mga ballistic pero wala na, nabaon na Kasi yung mga entrada, mga entrance ng mga tunnel na yan, ng mga depo na yan, yun yung pinagbubumba para masara. Siyempre durog yun, di ba? Guguho yung lupa, babagsak. Puro bato. Paano ba makadaan doon ang mga truck? Di ba? Kasi sa mga truck, kinakarga yung mga batteries na sinasabi ng mga missile batteries. Katulad ng itong atin sa Pilipinas, di ba? Sa likod ng truck, nakakarga yung dalawa o apat na missile, yun yung tinatawag na batteries. Paano makakaalis yan? Nakakarga yan sa truck, di ba? Alangan naman na buhatin yan ng mga tao. Tsaka, wala na silang panahon na kukuha pa ng heavy equipment para buldusin yung mga nakaharang na bato na sumabog, na pinasabog ng napakalaking bomba, 5,000 kilogram Double the size of the standard bunker buster. Yan, ganyang katindi ang Amerika. Sabi ng isang nag-comment sa channel ko, bakit bilib ka sa Amerika? Saan ako bibilib? Sa Iran? Kay Putin, kay Xi Jinping? Diyan ba ako bibilib? Ano bang klaseng pag-iisip yan? Dito tayo bibilib sa mga tao na nagipaglaban sa demokrasya. Hindi yung mga nagipaglaban sa komunista. Putin komunista, Xi Jinping komunista, bakit doon kayo bibilib? Baka komunista kayo. Diba? Ang mga nagmamahal sa demokrasya, bibilib sa nakipaglaban para sa demokrasya ng buong mundo, hindi lang ng Amerika yan. Ng buong NATO, ng buong Europe, kahit Pilipinas, kasama tayo dyan na pinaglalaban ng Amerika. Okay, patuloy tayo. The United States just dropped a 5,000-pound bunker buster right on the coast of Strait of Hormuz. This wasn't some random flex. We are talking about the simultaneous collapse of 3 critical layers of Iran's coastal defense: the acoustic nerve of their minefields, the logistical heart of their Mosquito fleet, and the hardened mountain tunnels housing their anti-ship cruise missiles. It was a calculated, surgical demolition of the very system that has been keeping the U.S. Navy's hands tied in those waters for years. Ito yung example ng entrance o exit, nakaharap to sa Hormuz. Parang merong butas diyan na kasyang-kasyang dumaan yung mga truck na may dala-dala na Yan yung mga tinatawag na mga mobile na mga artillery. Bawat truck merong dalawa yata o isang napakalaging missile na dala. Lalabas yan diyan, tapos i-target niya sa mga barko. Pagkatapos na i-target ay muling babalik sa loob ng tunnel. Kaya walang makikita. Yun yung plano nila. Pero anong walang makikita? 48 hours na nagsusurvey yung Reaper drone ng Amerika. 48 hours yan. Kapag naubusan ng fuel, meron na namang halili, merong substitute. Routine yan. Hanggang matapos ang gira, nandyan yung Reaper palagi. Gabi, araw, bagyo man o wala, nandyan palagi yan. Nakatingin. Hindi lang yan. Meron pang satellite ang Amerika na para lamang diyan magmanman. Kaya walang lusot. Alam ng Amerika, ng Israel kung saan yung mga lagusan, mga entrances ng mga depo na ito ng mga napakalaking malalim at napakalaking mga
mga deposito ng missiles. Ayan, kaya kahapon lamang yan 5,000 kilograms, bunker buster. Hinulog dito sa entrada, durog ang bundok, bagsak yung mga bato, sarado ang tunnel. Paano pa sila makakalabas? Di ba? Kaya yung sinabi ng isang Indian reporter na meron daw napakalaking final blow ang Iran. Final blow saan? Sa puwit nila? Baka yung puwit nila yung sasabog dahil nagtatain na sila sa takot nila ngayon, mga kababayan. Yun siguro yung malaking pagsabog, yung mga puwit nila. Ay baka hindi nakainom ng loperamide, di ba? Diatabs. Wala na talagang, wala na. Sarado na eh. Paano pa makakalabas yan? Yung merong ibang ano pa dyan, mga tunnel na hindi pa nabuksan at hindi pa lumalabas yung mga truck, yun yung hindi nakikita ng surveillance drone ng Amerika. Pero kapag binuksan nila ang mga gilid ng bundok at merong lalabas na truck na may dala ng mga missiles, nakikita talaga yan. Dahil nakatutok ang satellite at mga drones, surveillance drones ng Amerika dyan sa Strait of Hormuz ngayon. Kaya yung sinasabi na merong final blow ang Iran, saan? Final blow ba sa puwet nila? Yung sarili nilang itusok nila sa puwet nila para sasabog yung puwet nila, di ba? Ang ano-ano ng mga utak gira palagi ang iniisip. Walang ambisyon sa buhay ang mga na yan mga sundalo. Nakikinig sa doktrina, mosaic doctrine daw. Kahit pugutan daw ng ulo yung pugita, patuloy daw yung mga galamay na gumaganon, no? Patuloy nga pero walang direksyon. Okay, balik tayo sa balitang to. Let's start with the mines because this is where the technology gets fascinating. Let's start with the mines because this is where the technology gets fascinating. We aren't talking about old school contact mines floating around like something out of a Okay, World so ito War yung II mga movie. mines, These are mines. EM-52 Yan class yung smart kapag nabundol mines. ng barko, sumasabog at libo-libo ang nakalagay diyan sa karagatan ng Hormuz. Kaya walang pwedeng dadaan diyan na hindi sasabog. Pero sa high-tech na gamit ng Amerika, ay mahanap yan kung saan yan nakalagay. Pero kanina, balita ko, binomba na kanina Binomba ang buong karagatan ng mga bunker buster para masira, madurog ang mga sensor nitong mga bomba na to na nandyan sa Hormuz. Pero siguro, merong nag-survive na ilang bomba, pero hindi na ganun karami, mga kababayan. Kaya wala na talaga. Maniwala pa kayo dyan, ang dami palang fake news dyan sa sa mga Indian news channel, ang daming fake news talaga. At in fairness kontra pala nila si Donald Trump. Karamihan ng channel dyan sa India ay pabor sila sa Iran Anong klaseng pag-iisip? Ginugulo ang mundo Imbis na demokrasya, ginagawang chapsoy na komunista na pinaghalo pa yung terorista na utak. Ay nako. Okay, so ito na nga. Balik tayo sa ilustrasyon na ito ng ating mga ka-vlogger sa labas. Ito ang tungkol sa sea mines na kinakatakutan diyan, mga bomba to na lumulutang at iba niyan ay nasa ilalim ng dagat. They don't just sit there waiting for a hull to bump into them. They are believed to be hardwired back to the shore. They don't just sit there waiting for a hull to bump into them. They are believed to be hardwired back to the shore through fiber optic control lines. Think of those cables as the nervous system of the entire minefield. They allow for real-time sensing and coordinated activation. If a ship enters the zone, the controllers on shore know exactly Okay, where it so, is and which mine meron to siyang trigger. sensor It's a na kapag sophisticated, malapit na yung lethal barko, trap. ma-detect ng operator doon na nakatago sa kung saan man yan nakapuluan diyan, pulo-pulo sa Hormuz. At isi-switch nila yung switch kung alin doon na bomba ang pasabugin, kung saan malapit doon ang mga barko, yun yung pipindutin nila. Pero dahil sa sensitive pala itong mga fiber optics, yung kasi ang gamit sa kanilang sensor, sensitive pala yan. At kapag binumbahan yan ng ganung kalakas na bomba ng Amerika, ay masisira pala yung mga connection ng fiber optics. Kaya yun ang ginawa kaninang umaga yata. Binomba to. Ayan Now, here is the part that has analysts talking. When a GBU
Now, here is the part that has Ayan. analysts talking. When a GBU-72, that's the 5,000-pound bunker buster, hits solid rock at high speed, the explosion is only half the story. The real damage comes from how it transfers energy into the ground. It creates a high-frequency ground shock that ripples through the geology. Now, think about those fiber optic cables. They are incredibly strong if you're pulling on them, but the cores are made of glass, and glass does not handle high-frequency shock waves well. It fractures. When those internal cores crack, the signal is gone. The nervous system is severed. After this strike, we saw reports indicating a Ayan, so 90% kahit drop pala in itong active na-detect electronic pala ito signatures ng and mga sonar activity kagamitan ng tied Amerika to that mine Pag network. may mga bomba, ma-detect pala nila. Merong tinatawag na heat signature. Malalaman nila na may mga bomba dyan ng karagatan dahil meron silang kung anong gamit na yan na makikita daw yung heat signature. Kahit yung mga tao, kung merong mga tao sa bundok na nakatago sa ilalim ng tunnel, makikita din yun. Sumisingaw daw yung heat signature na yan Grabe, talagang napaka-high-tech ng Amerikano, mga kababayan. Kahit nga sa universe, kapag merong ganyan na heat signature na nakikita sa mga planeta, sa mga stars, malalaman daw natin kung saang mundo, saang daigdig, saang planeta na mayroong mga katulad natin na tao o kaya hayop dahil sa heat signature na yan. Yun, telescope lang yung ginagamit pero makikita nila ang heat signature. Lalo na diyan sa Hormuz, ang lapit-lapit lang yan, di ba? Kikita ngayong universe diyan pa. Kaya hindi alam ng Iran na kahit anong tindi ng camouflage nila, anong tindi ng tunnel nila, anong tindi ng depensa nila, anong tindi ng pagtatago nila, ay meron palang gadget equipment ang Amerika na kaya silang tuntunin kung nasaan sila. Kaya useless ang pakipaglaban na yan. Nasasayang yung mga buhay. Kawawa naman yung mga utak dyan na di ba? Na brainwash lang ng isang Ali Khamenei. Na brainwash lang ng isang matanda na personalan yung kanyang vendetta, yung tinatawag. Personal vendetta yan Hindi yan para sa kapakanan ng Iran. Nabe-brainwash niya ang kanyang kasundaluhan. Siyempre, malaki pala ang sweldo ng IRGC Yung mga sundalo sa Iran, napakalaki pala ng sweldo niyan. Pero ngayon, ang dinig ko, ay wala nang nagsusweldo Ganon na rin Deadball na rin Kaya nagipaglaban na lang ngayon ng mga sundalo, wala yatang sweldo na. Kasi wala na nga putol-putol na yung kanilang network. Autonomous na sila, kanya-kanya na lang. Yan yung mosaic doctrine na yan. Walang central command. Paano nangyari? Kahit nga sa nature, yung mga anay, yung mga termites, yung mga langgam, yung mga hulmigas, meron nga silang queen di ba? Meron silang network, meron silang queen na siyang pinaka-leader nila. Hindi pwede na mosaic kasi tayong mga tao ay nakapattern tayo sa mga mga unang nilalang sa mundo. Yan yung mga langgam, mga termites. Kaya kailangan talaga natin ng leader, ng presidente, ng gobernador, at iba pang klaseng leader. Di ba mga kababayan? Hindi tayo pwedeng kontrolin ng marami. Kailangan meron talagang isang supreme command. Katulad ng isang Diyos, parang ganun. Hindi pwedeng maraming Diyos, maguguluhan tayo niyan. Okay, so balik tayo sa balitang ito na naghulog ang Amerika kanina lamang ng isang 5,000 pounds pala ng bunker buster dyan sa karagatan ng Hormuz para masira itong mga sea mines na ito. That doesn't happen by accident. While there's no official word saying this was the primary goal, the technical reality of this That doesn't happen by accident. While there's no official word saying this was the primary goal, the technical reality of this acoustic nerve effect is one of the only things that explains what we're seeing. It's a way to neutralize a minefield without having to send in slow, vulnerable demining ships while missiles are still flying. Okay, so itong But you can't mosquito just fleet deal pala with ito, the mga mines. lamok. You have to handle the Mosquito fleet, mosquito maliliit fleet. na speedboat These are yan. Iran's fast Pero attack kargado boats. ng armas yan. Merong mga machine gun,
At mayroong mga RPG at mga basuka na nakalagay dyan. Ang tawag dyan mosquito kasi swarm, marami sila. Kapag atakihin nila yung isang barko, marami talaga sila. Nasa 20 yata, sabay-sabay yan na atake sa buong palibot ng barko, kaya ma-overwhelm yung barko. Halimbawa, barko na kargahan ng langis, yung mga tanker, ma-overwhelm yung kapitan. Pero hindi nila yan magawa sa sa battleship ng Amerika. Hindi nila magawa. Ang battleship ng Amerika ay mayroong yan yung phalanx. Alam niyo yung phalanx machine gun? Autonomous machine gun yun na ang nag-operate ay robot, AI. At 360 ang view noon. Iikot ng iikot yun. Bumubuga yun ng 5,000 rounds in 1 minute. Yun yung phalanx. Nandyan sa mga barko ng Amerika. Hindi pwedeng swarm. Kahit anong swarm ang gagawin nila. Kahit ilang daming mosquito na speedboat yan. Wala yan dahil robot yung nag-operate sa phalanx machine gun eh. Hindi tao, hindi bulag eh. Robot eh, nakikita niya 360 ang nangyayari. Kaya ikot lang yung machine gun. Imagine niyo yung 50 caliber 50 caliber na ang ilalabas 5,000 rounds in 1 minute. Ay tapos, di ba isang ikot lang yun, tatamaan lahat. Kaya wala talaga, hindi kasi nag-iisip eh. Yung warfare na style ng Iran na yan, ay parang sa World War II pa yan nakapattern na style. Ang sa Amerika, Star Wars na eh. Nakapattern na sa mga alien technology. Kaya tinatawag ni Trump Star Wars ang technology ng Amerika ngayon. Super advanced. Super advanced. Kaya yung nagsabi na bakit believe ka sa Amerika? Saan ba ako bibilib? Sa Iran? Saan ba ako bibilib kay Putin? Saan ba ako bibilib kay Xi Jinping? Ay nako. Doon tayo bibilib sa nagipaglaban para sa atin, sa demokrasya. Demokrasya tayo eh. Yung kalaban natin, of course, ano bang opposite ng demokrasya? Di komunista, mga kababayan. Kaya, ayun hindi kasi ako sumasagot sa comment eh. Pero dito ay pahapyaw talaga. Tatamaan, saan ba kayo? Komunista ba kayo o demokrasya? Di ba? Ay, pag-isipan nyo yan. Kung doon kayo kumakampi sa mga politiko na parang kumikiling sa China, di ba? Politiko na kumikiling sa Russia, ibig sabihin yan, makakomunista yung mga politiko na yan. Kasi ang Russia, China, komunista yan eh. Kaya kalaban din nila si Donald Trump. Kasi communist yung kanilang pag-iisip eh. O baka membro, di ba? Okay, tapusin na natin ng video. Small, high-speed craft armed with missiles and rockets. On their own, one of these boats isn't going to take down a destroyer. But when they swarm in large numbers, Small, high-speed craft armed with missiles and rockets. On their own, one of these boats isn't going to take down a destroyer. But when they swarm in large numbers, they become a massive problem. The catch is that these boats have a short leash. They need fuel and they need reloads. And they can't just pull into a standard port where they'd be easy targets. Instead, they use what analysts call invisible jetties. If you look at a shipping chart, you won't find them. They are natural coves cut deep into the rock along the coastline, specifically near places like Ku-i Mobarak. We only know they exist because satellite imagery picked up telltale signs. Parang may mga cave na maliliit. Yun pala, entrance pala yan ng tunnel. At sa loob niyan ay tunnel depot o doon nakatago yung mga speedboat na tinatawag na mosquito. Bigla na lamang lalabas dyan eh, ang dami-dami. Kaya ang tagal-tagal na pala na pinagandaan ng Iran ito. Kahit na mga isla na ganyan, na bato-bato, sa loob pala niyan ay isang headquarters. Grabe no? Eh kung hindi pinuksa ni Trump, ano kayang mangyayari sa buong mundo ngayon? Baka China at Russia, hindi nila mapigil tong kapatid nila na Iranian na yan. Baka maghari yan sa mundo kung hindi napigil ni Trump. Yun nga ang plano nila maghari sa mundo at lipulin ang Amerika. Death to America, yun ang kanilang sinisigaw Death to America, death. Patayin daw ang Amerika. Yun ang sinisigaw ng mga Ayatollah regime na mga sundalo. Dalawa kasi ang sundalo sa Iran Isa yung
sundalo ng presidente. Iba kasi yung presidente. Walang ano yung presidente. Walang nakikinig sa presidente ng Iran. Yung pinakinggan talaga nila yung Ayatollah na si Ali Khamenei. Okay, so huling silipin natin ng panghuling sinasabi dito sa video. We only know they exist because satellite imagery picked up telltale signs, oil sheens, and the thermal signatures of fuel handling. Ayan, so hindi alam yan ng ano We eh. only know they exist ng Iran because satellite imagery picked up kapag lalabas telltale pala signs, sila sa mga oil lugar sheens, nila, ayan, and the thermal signatures diba of fuel magkukulay handling. rainbow yung dagat dahil sa fuel? Nakikita pala ng satellite yan. Kaya nga si Bin Laden nahuli noon eh. Natuntun ang kota ni Bin Laden dahil sa satellite. Kahit daw pako na nandyan sa lupa, kaya daw yan makita ng spy satellite ng Amerika eh. Lalo na yung kulay rainbow na ano, di ba? Na sa tubig na umaagos na mga fuel, ay malalaman talaga na dito na lugar ay mayroon palang nagtatago ng mga speedboat dyan ng Iran. Kaya hinahanapin kagad ng mga entrance at kapag nalocate, huhulugan ng bunker buster bomb. Tapos, wala na, hindi na makakalabas. Mga kababayan. Alright, pag-comment sa ating comment section, anong masasabi niyo dito sa napakatinding teknolohiya ng Amerika? At ito yung huling atake ng Amerika eh. Itong lugar na Strait of Hormuz, kapag na-neutralize yan, ay babalik na ang ekonomiya. Babalik na ang dating presyo ng langis. Ay babalik na sa normal. Ang bigas, normal din ang presyo. Lahat ng presyo, lahat ng bilihin. Pati tubig sa amin, tumaas eh. Baka ang ulan ay tataas din ng presyo ng ulan. Kasi ang tubig galing sa ulan, di ba? Walang hiya talaga itong mga negosyante, no? Kahit tubig na bigay ng Diyos, tinataasan. Doon sa gasolina, okay tayo dyan natataas yan kasi galing nga yan sa ibang bansa. Ang ulan galing lang sa langit eh. Galing sa ulap. Napakahayop talaga itong mga negosyante sa tubig. Yan ang dapat tatamaan ng missile eh. Hindi yung mga inusinting civilian. Okay, so pag-comment na lang mga kabayan, mga ka-Golden Boy sa ating comment section. At ako'y magpapaalam na sa mga bago pa lamang nakabisita, malaking tulong ang pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.